Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw, Lord, na pinagkaloob niyo po sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa buhay, Lord, ng mga anak niyo na naririto, Panginoon. Nagkakasama kami, Lord, to glorify you, to worship you, Lord, and serve you, O God. Lord, sa umagang ito, we ask for your wisdom, Lord, your guidance, Lord. Pag-unawa, Panginoon, may you send us your Holy Spirit, Lord, nang ang mensahe niyo, Panginoon, ay intindihan namin, Panginoon, at ito po ay ma-apply namin sa pang-araw-araw na buhay namin dito sa mundo, Panginoon. Thank you, Jesus. Glorify your name, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, maaari na po tayong umupo. So, good morning po sa bawat isa. Ayan, so, ayan, kamusta naman po ang linggo? Okay naman po ba? Na-bless po ba tayo? Amen, ayan. So, kung meron man po akong natutunan bago po sa araw na to na aakyat ako dito sa pulpito para mag-share ng mensahe ng Panginoon, is that it is a privilege to honor and serve God. So, yung mga blessings na binibigay sa atin ng Panginoon, yung mga bagay na ginagawa niya sa atin privately sa buhay natin, is deserve ng Panginoon na i-glorify natin siya, na i-share natin yung testimony and yung mga blessings na binibigay niya sa atin publicly. So for the things that He is doing sa atin in private, is dapat sinasabi natin in public. So, ayan. So bago po tayo dumako sa ating word of the day, ay meron po akong gustong mga tawagin, ang aking mga kaibigan po, ang aking mga disciples, na sila po ay magbibigay ng kanya-kanya nilang testimony, how God has been good sa buhay nila. So ayan, palakpakan naman po natin sila, para hindi sila mahiya. Ayan, so una ko pong tatawagin ay si Jella. Oh, hi po. Ayun. Una sa lahat, gusto ko lang po magpasalamat kay Lord kasi nandito po ako ngayong Sunday. Kasi ilang Sunday na rin po akong di nakapunta kasi dahil po sa mga kapatid ko. So, papasalamat ako kay Lord kasi gumagawa pa rin po siya ng paraan para lang makapunta ako dito. And gusto ko lang din po magpasalamat kay Lord kasi sila Ate Jo po yung binigay niya sa akin, ginawa niyang instrumento para mas mapalapit yung relationship ko kay Lord. So, nagpapasalamat ako kasi hindi lang ako nagkaroon ng kaibigan, nagkaroon din po ako ng pamilya. Yun lang po. Hallelujah, ayan. Thank you, Jella. So, ito pong tatawagin. Nagtuturoan. Yan ang nagtuturoan. Si Jessica po. Sa lahat, syempre thank you muna tayo kay Lord. And very thankful po ako kay Lord this past few weeks po kasi na-hospital po yung kapatid ko and nanghingi po ako ng help sa mga kasama ko dito sa church, kala Jo, kala Ate Joyce po, para ipag-pray po yung kapatid ko. And ngayon po is okay na po siya. And na lang po, 2 days na lang po makakalabas na siya ng hospital. So, very thankful po ako kay Lord kasi hindi niya kami pinabayaan even though yung family ko po is very malayo pa po yung relationship nila kay God. So, parang ginamit po ako ni Lord as an instrument na sabi po magdasal lang po kami as a family. Sama-sama po kami nagdadasal every night na ayun nga po, sana gumaling na yung kapatid ko. And ayun, tulad po kay Jella, very thankful po ako sa family nila Jo kasi sila po yung nagdala sa akin dito. Lalo na po kay Joanna and kay Tito po. Yun lang po. Thanks. Ayan, thank you so much, Jess. So, next naman po ay si James. Palakpakan naman po natin si James.
Hello po, good morning. Siyempre, una rin po sa lahat, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi naka-attend po ako ngayon. Usually ano po kasi, humabol lang po talaga ako kasi yun po, ilang araw na rin po talaga akong walang ayos na tulog dahil sa exam, tapos gigising na umaga para magtinda ng yun lang, basta yan magtinda. So, thankful din po ako kasi binigyan ako ni Lord ng syempre, good health, and lalo na sa mama ko ngayon na naghahanap buhay para sa amin na halos matutulog siya ng 10 tapos gigising siya ng 12 para magtinda kasi yun yung hanap buhay ngayon kasi ngayon wala na si Papa Pen. Yun, thankful ako sa kanya kasi araw-araw binibigyan niya kami ng blessings, and ngayon binibigyan niya ako ng lakas para magpatuloy sa araw-araw, and ngayon nagpapasalamat din ako kay Jo kasi yun nga, siya yung nag-invite sa amin dito na kahit minsan lang ako nakakapunta, yun, thankful pa rin ako kasi nakapag-worship ako kay Lord. Yun lang. Ayan, so last ko pong tatawagin. Andres, baba ka muna dyan. Ito, pasalamat ka kay Lord. Palakpakan naman po natin. Hello po. Magandang umaga po sa lahat. Kagaya po ng mga nauna, gusto ko lang rin po magpasalamat sa safety na binigay sa atin ng Lord kasi lahat po tayo is safe na nakarating dito. And also, gusto ko rin po magpasalamat sa family ni Jo, of course, kasi nung mga times na nalalayo ako kay Lord, sila po yung ginamit na instrument ni Lord para po makilala ko ulit si Lord and magbalik loob ako kay Lord. Ayun lang po. Thank you. Thank you so much. Ayan. So, yung katulad nga po ng sinabi ko, dapat is, yung kung meron man po tayong mga tinuturuan, may mga hinahawakan tayo na mga members ng devotion or mga disciple, or meron po tayong dinidiscipleship, is dapat i-encourage po natin sila na magpasalamat sa ating Panginoon. Kasi, kumbaga, hindi kasi siya essential sa buhay natin, sa buhay ng isang Kristiyano, na matutong magpasalamat kahit sa maliliit na bagay. Ngayong araw, maraming dapat ipagpasalamat. Katulad na lamang ng paggising natin ngayong umaga, na nakakalimutan natin minsan na ipagpasalamat. So, ayun. Tayo po ay dadako na sa ating word of the day. Today is the last day po ng buwan na August. At ngayon rin po nagtatapos yung tema natin na faith. So, this past few Sundays po, natutunan natin how faith can strengthen us during mga araw na nahihirapan tayo. Parang yung katulad nga nung sinabi ni Ate Joyce, nung tinuro niya, na faith can strengthen us through times of adversity. Or tuwing nahihirapan tayo, meron tayong mga pinagdadaanan. And natutunan din natin that faith is beyond kung ano lang yung nakikita ng ating mga mata. So ngayon naman, ang title ng pag-aaralan natin ngayon is that everything has a purpose. So, ang key verse po natin ay matatagpuan po sa first book ng Old Testament na Genesis 22. So, ang storya po ni Abraham ay alam na natin, familiar na siya sa atin na si Lord ay tinest si Abraham na kung ibibigay ba niya o isa-sacrifice niya ang kanyang nag-iisang anak. Kung ibibigay niya ba yon sa ating Panginoon. And yun, nagalit. Ayan, so, yan, balik po muna tayo dito. Ayan. So, we all know na yung, familiar na tayo sa story ni Abraham, and it is about a test of faith. Yung pagsubok niya sa pananampalataya na meron si Abraham. Pero, kung titignan pa natin to, o babasahin natin ulit, makikita natin dito that the faith, or yung pag-test ng faith kay Abraham, ay hindi lang naman ang ating matututunan, but it is also about the obedience that Abraham had. So, ngayon pong araw ay magfo-focus po tayo sa obedience. So, can we believe na
makakapag-obey ba tayo sa Panginoon kung wala tayong pananampalataya? Naniniwala ba tayo doon? No. So this morning po, ang ating pag-aaralan is when faith meets obedience. Because with faith, isa yun sa ating magagawa, eventually na magagawa, is to follow God. So, punta po tayo sa unang point ng ating wala. Sige. Okay, ang number 1 po is obedience beyond understanding. So, yun nga, katulad ng tanong ko kanina, naniniwala ba tayo that without faith itself, we will not have the heart to obey? Kasi, kung una pa lang is we never believed. Parang, anong susundan natin in the first place, di ba? So, parang, siya, for me, ngayon, katulad nung pagtayo ko ngayon dito sa harap, it is a testimony for me. It is a living obedience. Why? Kasi, nung pinapatayo po ako dito sa harap, nung sinabihan ako na, Joanna, mag-preach ka, I didn't say yes. Alam yan nila, Ate Joyce. Nung nagkaroon po ng meeting, nakasama yung mga elders, kasama yung mga leaders, kasama si pastor, kasama si pastora, sinabi ko po sa kanila, hindi ko kaya. So parang ako mismo, nung araw na yun, kinwestiyon ko si Lord. Sabi ko, Lord, bakit? Kasi hindi ko maintindihan. Parang bago pa lang sa akin yung pagiging worship leader. Bakit parang ang laki naman ng level up ko agad dyan na pagpapapreachin nyo ako dito sa harap. So, ayun, ang daming naging tanong sa utak ko. And nung sinabi naghahanap sila ng preacher na i-assign every Sunday, August, and September. Nung dumating ng 31, tinitignan na ako ni Ate Joyce. Tapos, lumilihis ako ng tingin. Kasi alam kong may feeling na akong sasabihin niya yung pangalan ko. Pero nung tinawag niya nga yung pangalan ko, umiiling ako. Sabi ko, Ate Joyce, hindi ko kaya. Tapos, lumapit ako sa kanya. Sabi ko, ate, parang hindi ko kaya kasi I feel like hindi ako equipped enough para tumayo dito sa harap at mag-preach ng Word of God. Pero, nung week after nun, God met me. God met me and sabi niya sa akin, tinanong niya sa akin, bakit ka ba nangangamba kung ako naman ang kasama mo? And yun, iyak ako ng iyak nung araw na yun kasi oo nga naman. Bakit ba sa lahat ng bagay na pwede nating kalimutan is that God is always in control. Lalong-lalo na pag nandoon tayo sa sitwasyon na parang hindi tayo sanay or biglang may gawin mo to, ganito, ganyan. Ang initial reaction mo, of course, would be no. Kasi you would do something na hindi ka naman sanay or parang unfamiliar ka. Kaya yun yung naramdaman ko nung araw na yun. I said no. Kasi hindi ko alam, sabihin ko, Ate Joyce, parang walang preaching na magaganap dyan, baka sunduin niyo ako sa harap. Yun po yung sabi ko sa kanya, baka iyakan ko kayo dito sa harap. Kasi unang-una, wala akong tiwala sa sarili ko. But I forgot, the God that I have is in control of everything. At yun ang kadalasan nating nakakalimutan in times na tayo ay nasa trials sa ating buhay. So bakit nga ba yun ang pinakaunang natin nakakalimutan that God is always with us. So, true faith isn't just about believing. It's not just about belief. Ang tunay po na pananampalataya ay hindi lang sa simpleng paniniwala, but it is continuously choosing to obey God in our everyday lives kahit na mahirap, kahit na hindi natin maintindihan. Tuwing nandoon tayo sa sitwasyon na yon, mga kapatid, God is not asking us to understand. Hindi niya tayo hinihiling na, intindihin mo muna to bago mo gawin.
Parang yun kasi yung inaano natin kay Lord. Lord, bakit mo papagawa sa akin yan? Ipaintindi mo muna bago ko gawin. Usually ganun tayo eh. Parang hanggat hindi natin nalalaman kung bakit, hindi natin gagawin. Bakit? Kasi natatakot tayo sa magiging outcome niya. Kung sa una pa lang is wala na tayong faith. Kadalasan yun talaga yung mga nagiging tanong natin. So, yun nga. Katulad ng sinabi ko, Church, God is not asking us to understand tuwing may binibigay siya sa atin. God is asking us to say yes. Yes, Lord. Kahit na hindi natin naiintindihan. Why? That's faith. Diba? Na kahit anong ibigay na sitwasyon sa atin ng Panginoon, gagawin natin because He commands it. At gano'n ang nangyari sa story ni Abraham. Anong sabi ni Abraham? God says, Abraham says, "Here I am, Lord." And yung inask ni Lord, yung kinuman ni Lord kay Abraham, syempre kung mag-isipin natin yung kaisa-isa niyang anak ay isa-sacrifice niya, hindi ganun kadali yun. Pero anong sinabi ni Abraham? Wala siyang sinabi. Ginawa na lang niya. God gave him a direction and not an explanation. Pero ginawa niya. Because yun yung faith niya kay Lord. Ganong klaseng pananampalataya ang meron siya sa ating Panginoon. So, dito meron po tayong verse dito na gusto ko pong i-share sa inyo. Matatagpuan po ito sa Romans 8:28. Ayan, sabi dito in English, "And we know that God works all things together for the good of those who love Him, who are called according to His purpose." Sa Tagalog, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa kaikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Hallelujah. So, di ba, what a great reminder para sa atin that each and every one of us, lahat tayo ay merong purpose. Purpose na syempre, hindi galing sa atin, hindi galing dito sa mundong to, but through God. Diba, ang sarap isipin nun na nabubuhay tayo sa mundong ito, na meron tayong purpose na galing sa ating Panginoon. So, lahat ng trials, lahat ng pagsubok na inaalaw ng Panginoon sa buhay natin, everything has a purpose. So, obedience sa ating Panginoon, kahit sa mga oras na hindi natin naiintindihan at naka-question niya tayo, naka-question natin siya ng mga tanong na, Lord, bakit mo binigay sa akin to? Lord, bakit mo ko linigay sa ganitong sitwasyon? Lord, hindi ko maintindihan. But church, God asks us, where is your faith? Bakit parang dun sa mga sitwasyon kung saan dapat mas lumalapit tayo sa Kanya, minsan mas pinipili pa natin mag-isolate. Minsan tinatago pa natin yung sarili natin sa ating Panginoon. Imbis na mas lumapit tayo sa Kanya. Diba? Because as Christians, obedience is our job. Trabaho natin na sumunod bilang followers ng ating Panginoon. And yung outcome, it is God's job. So, God is reminding us today na kahit na mahirap sumunod sa ating Panginoon, hindi man natin alam kung ano ang nasa likod ng pintuan. When God commands us to open the door, you open the door. Why? Because that's faith. Pag binuksan natin yung pintuan, because God commands us, kahit na hindi natin alam kung ano yung nasa likod ng pintuan, you open it. Because the Lord is commanding you. And that's enough assurance na kung ano man ang nasa likod ng pintuan na yun, it will be for something good. Because our God is good. Yung Diyos na sinusundan natin, yung Diyos na pina-follow natin sa buhay natin, is not a God who abandons His children at pinapabayaan ang kanyang mga anak. Amen? Hallelujah. So, punta naman po tayo sa ating second point, which is stepping out of our comfort zone. So, ayan. Kadalasan dito tayo nagkakaroon ng problema. Usually kasi, ang nagiging rason kung bakit tayo, yung mga nagiging hadlang, kung bakit
hindi natin sinusunod yung mga inuutos sa atin ng Panginoon. Unang-una dyan is, katulad ng sinabi ko kanina, we're doing something na hindi tayo sanay. So, syempre, ang unang response natin is magiging, bakit? Parang feeling ko hindi ko kaya, natatakot ako kasi hindi naman ako sanay sa ganyang gawain eh. And, yun yung na-experience ko ngayon. Pero, I praise the Lord kasi, tignan nyo naman kung nasan ako ngayon, di ba? I overcome yung fear because I trust in God. Na kahit na alam kong meron akong public speaking, yung fear of public speaking, ayaw ko talagang humaharap sa maraming tao. Being here today is a testimony na sana I pray na maging reminder sa atin that our God is in control of everything. So, God revealed to me sa mensaheng to that we cannot have the desire to grow with our relationship with God nang tayo mismo, hindi tayo lumalabas sa comfort zone natin. Kasi parang ganito lang yun eh. It's like asking God for a perfect score sa exam natin. Lord, sana po bukas exam namin perfect po yung score ko or kahit mga 99 or 98 po. Amen. Tas matutulog ka na. Di ba? Parang hindi ka man lang naghawak ng reviewer, hindi ka man lang naghawak ng aklat. You're asking God to do everything for you. Parang ganun lang din yun eh. Parehas lang yun. Sinasabi natin na, Lord, gamitin niyo ako. Lord, gawin niyo akong pagpapala sa ibang tao. Lord, gamitin niyo ako, Lord, for the glory of your kingdom. Pero ikaw mismo, wala kang aksyon na ginagawa. Diba? You can't even step outside of your comfort zone para ikaw mismo magawa natin kung ano yung yung inuutos sa atin ng Panginoon. Instead, ang nung nangyayari, pag may inuutos sa atin ang Panginoon, after yung prayer niyong yun, anong ginagawa natin? Wala. Diba? Wala man lang tayong effort na tayo mismo, sige Lord, gagawin ko to kasi sinabi mo, kahit na natakot ako, Lord, kahit hindi ko alam kung anong gagawin ko, kahit na hindi ko alam kung anong magiging outcome nito, Lord, wala tayong effort na ginagawa. So, tandaan po natin mga kapatid, ang Panginoon ay hindi makakakilos sa ating mga buhay kung tayo mismo ay hindi tayo gagalaw. Parang, ang prayer natin sa Panginoon na, Lord, ikaw ang maghawak ng manibela sa buhay ko, Lord. Pero, God can't steer a parked car. Hindi niya magagalaw din yan kung ikaw mismo nakapark ka. Wala ka man lang effort na gumalaw. You're asking God to do all the work. So, church, pag pray tayo ng ganong prayer that we want God to use us, huwag natin siyang bigyan ng limit sa kung saan lang na tayo pwedeng gamitin. Kaya pag may pinapagawa sa atin ang ating Panginoon, huwag natin siyang takbuhan. Diba? Sabi nga ng aking tatay na nasa likuran, huwag tayong maging mala Jonah. Na pag merong inuutos sa atin ang Panginoon, tatakbuhan natin. Diba? Parang, simplihan lang muna natin. Katulad dito sa simbahan. Nak, mag-pray ka dito. Wala na. Nagiging panikit na tayo bigla. Ba't ako? Pwede naman, kaya naman niya yan eh. O, diba? Sa simpleng ganun pa lang, hindi na natin kayang sumunod, diba? What more kaya? Paano tayo bibigyan ng Panginoon? Paano niya tayo gagamitin on much bigger things? Kung sa ganyan pa lang, maliliit na bagay, is hindi na natin kaya. Diba? Hindi tayo willing, wala tayong willingness sa puso natin to step out of our comfort zone, to do whatever God commands us to do. Ayan. So, yun nga po. Kung tayo mismo, church, ay hindi tayo wala tayong willingness to step out of our comfort zone, we will not grow in both in our faith and in our relationship with our Lord. So, next naman po tayo sa
third point ng ating mensahe. His plan, your peace. So sabi po dito sa verse 13, paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuhaan ni Abraham at ihinandog sa halip ng kanyang anak. So, kung babasahin natin to church at mas iintindihan pa natin, makikita natin dito that God never intended Isaac to die. So, hindi naman talaga gustong mamatay ng ating Panginoon si Isaac. It was never about the sacrifice. It was never about kung ano yung ihahandog. It was about surrender. Kung magsusurrender ba si Abraham sa kung anong iutos ng ating Panginoon. And makikita natin yun because at the last moment, God provided. 'Di ba? Yung lalaking tupa. Because this is the God who sees ahead. Jehovah Jireh, the Lord who provides. And when we obey, kahit na natatakot tayo, God shows up. Nandoon ang ating Panginoon. Sabi sa verse 14, Abraham named that place, the Lord provides. And even today, people say, oh, the Lord's mountain, He provides. Hallelujah. So if we show up in obedience, church, God will show up with provision. Lahat ng kailangan natin, ibibigay niya with strength, with wisdom. Anong kailangan lang natin gawin? Show up. Be still. Trust na ang Lord natin ay kontrolado na kung ano mang sitwasyon ang ibibigay niya sa atin. Tuwing tayo ay nasa sitwasyon kung saan hindi natin naiintindihan, Church, God is reminding us today na lahat tayo ay merong purpose. You don't need to understand it. God's not requiring us to understand. But He wants us na sa buhay natin ng puno ng walang kasiguraduhan, uncertainty. Isa lang naman ang sigurado sa buhay natin is that God's plan will always prevail. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, God is asking you today, bakit ka ba nangangamba kung ako naman ang kasama mo? That alone gives us peace, di ba? Kasi si Lord na yan eh. Wala nang ibang hihigit dyan. Si Lord na ang ating kasama sa buhay. That gives us peace that passes all understanding. And we remember that our God is a promise keeper. And whatever God says, He will do. Itong kapayapaan na binigay sa atin ng Panginoon is the only kind of peace that we will have. It is the only kind of peace that we will get pag meron tayong Lord sa buhay natin. Ang ating Panginoon ay hindi po nagbabago. He is the same. Maging noon man yan, ngayon, at kahit kailanman, the same God that nag-promise kay Abraham that he will be the father of many nations. The same God that promised Abraham descendants as many as the stars is the same God who keeps His promise today. Diba? Our God is a way maker. So isn't that enough sa atin? Isn't that enough assurance sa atin that the Lord will always be with us? At kahit anumang iutos ng Panginoon, just know na lagi siyang nasa likuran mo. Ginagabayan ka. Kaya, ano na lang ang kailangan nating gawin? Diba? Be still. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Na kahit nakakarampot na pananampalataya pa yan o paniniwala, na sa kahit anumang pagsubok ang mangyayari sa buhay natin o anuman ang mga inaalaw sa atin ng Panginoon, siya rin at ang gagabay sa atin, church. And He will get us through kung anuman ang mga sitwasyon natin dito sa mundo. Lahat ng kinakatakutan natin, they are nothing compared to how big and great our God is. Amen po ba? Hallelujah. So today, church, if there is one thing na gustong itatak sa atin ng ating Panginoon, is that everything has a purpose. There will be times, marami pang beses, kung saan hindi natin maintindihan kung bakit tayo dumaranas ng mga mahihirap na bagay,
At merong mga times na maki-question pa rin natin si Lord na, Lord, bakit niyo ako binigyan ng ganitong pagsubok? Bakit niyo ako linagay sa ganitong posisyon? But instead of questioning God ng mga ganong tanong, diba, why not question God na sa moment na yon, ano bang gusto niyang matutunan mo? Bakit ka ba niya linagay sa ganong posisyon? At instead of asking those questions ng puno ng doubt, why not ask God kung despite your situation, anong magagawa mo to still be able to serve Him kahit nandoon ka na sa sitwasyon na yon? Why not ask na ganung mga tanong? And again, the Lord is not expecting you to understand, church. He wants you to trust na kahit hindi natin maintindihan sa moment na yon, you will trust, you will obey, and you will follow. So, kung ano man po ang iutos sa atin ng Panginoon, kahit nahirap tayo, kasi natatakot tayo kung ano mang pwedeng maging kalabasan nun, kung anong maging outcome nun, hindi man natatakot man tayo kung ano ang hawak ng kinabukasan. Let's remember na gawin natin kahit natatakot tayo. Let's do it scared. Because may nabasa ako that faith doesn't say what if. Lord, what if I fail? Lord, what if ganito? Lord, what if ganyan? Diba? Puro tayo what ifs. At yung what if na yun, punong-puno na yun ng doubt eh. Doon pa lang, Lord, what if ganito? Na parang wala tayong tiwala sa ating Panginoon. Faith doesn't say what if. Faith says, even if, Lord, kahit na ganito yung pinagdadaanan ko, Lord. Kahit na ang hirap ng sitwasyon ko, Lord. Lord, kahit hindi ko maintindihan kung bakit. You will obey. You will trust. Kasi katulad nga ng sinabi ko kanina, obedience is our job as children of God. And the outcome is God's job. Amen po ba? Hallelujah. So, church, let's do it scared. So we may not be able, pero tatandaan natin that our God is able. So, kahit na marami tayong kinakatakutan dito sa mundo, at minsan yun talaga ang nangunguna sa buhay natin, na yun ang nagiging hadlang kung bakit hindi natin nagagawa yung mga inuutos sa atin ng Panginoon. God is reminding us today na yung panginginig, yung anything that shows us that we are scared, hindi yun sign ng weakness. Hindi ibig sabihin nun mahina tayo. But it is the perfect time for God to show that His strength, His power is made perfect in our weakness. Yun yung mga ginagamit ng Panginoon. Because God doesn't call the qualified. God calls the qualified. God qualifies the called, sorry. Anong ibig sabihin nun? If God calls the qualified, we wouldn't stand a chance. Wala tayong magiging chance na mapili tayo ng Panginoon. Why? Because we are human. Marami tayong pagkakamali. At lagi tayong nagkakasala day by day. So why would God call us? Kung yung qualified lang naman ang ginagamit niya or gagamitin niya for His glory, di ba? So, yun, ang reminder ng Panginoon sa bawat isa is wag natin gawing yung mga weakness natin na parang, hindi ko to kaya, parang hindi ko to gagawin kasi feeling ko I will fail. Kung yun ang lagi nating iisipin, church, we will not grow sa ating relationship sa ating Panginoon. At mas lalo na, we will not grow in faith kasi dyan pa lang, nagda-doubt na tayo. Ang dami na natin tanong, di ba? So, ang fear po is something na hindi natin maiiwasan. Pero as children of God, wag natin na yun ang lang para hindi natin sundin ang ating Panginoon. So, let's remind ourselves na I don't know kung ano yung magiging kalabasan ng pinapagawa mo, Lord. O kung ano man ang inaalaw nyo.
sa sitwasyon sa buhay ko, Lord. And I may not understand it now, but church, God, kung paano kumilos si Lord sa buhay natin, it is beyond our understanding. So kahit anong pilit natin na intindihin kung bakit nangyayari sa atin yan, or kung bakit, that's how God works. So parang wag na nating try na o ipilit na intindihan because we will never understand the ways of our God. It is beyond our understanding. But something that we can understand is that He is working it all together for our good. Amen po ba? So I want to share with you what God revealed to me. Nung araw na nagsabi ako sa mga leaders namin sa kila Ate Joyce, sinabi ko kay Ate Joyce na at Ate Tony, sabi ko, Ate Joyce, Ate Tony, magpipreach ako sa 31. Because God revealed to me na si Abraham, he was not ready to become the father of many nations. Si Jonah, he wasn't ready to preach. Tinakbuhan niya pa nga ang ating Panginoon nung inuutusan siyang mag-preach. And si Mary, she was not ready to become a mother. So ano bang ibig sabihin nito? Ang bawat isa sa kanila ay lumabas sa kanilang mga bibig ang salitang, Lord, hindi pa ako handa. Lord, hindi pa ako ready. Feeling ko, Lord, hindi ko kaya. But ang bawat isa sa kanila ay nalaman din that God was ready. Because ang Lord is, He sees ahead. Katulad ng sinabi ko kanina, the God that we have sees ahead. So yung mga plano para sa atin ng Panginoon, hindi naman natin siya kailangan intindihin. We just need to follow and obey. So, dito po tayo magtatapos sa Deuteronomy 31:8. The Lord Himself will lead you and be with you. He will not fail you or abandon you. So do not lose courage or be afraid. Hallelujah. Ang Genesis 22, church, is a living testimony that we are all living in. Sa simpleng pagpapatawad natin, kahit mahirap, sa simpleng pagmamahal natin sa mga taong mahirap naman talagang mahalin, or doing something na sa isang sitwasyon na mahirap, iniisip natin, ano kayang gagawin ni Lord sa sitwasyon na to? At yun ang tinatry nating gawin. Because that is faith. And that is also obedience. Diba? The Lord commands us to love each other. The Lord commands us to forgive. Kasi yun yung natatanggap natin bilang mga anak ng Panginoon. Na dapat lang din nating i-share sa ibang mga tao. So, kung meron man pong gustong ipaan sa atin ng Panginoon ngayong araw, is yun nga po, everything has a purpose, church. So, ngayong umaga ay let's give this time to talk to the Lord. Natawag ko po ang ating worship team. And inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo. Ngayong oras na to, church, let's give this time to talk to God. Sabihin natin kung ano ang nilalaman ng ating mga puso. Kung ano man yung mga bumabagabag sa atin. Let's talk to God. Ibigay natin ito lahat sa ating Panginoon.
para sa bawat isa. And God wants you to know right now that He has your back. Sabay-sabay po natin ulit. things together for our good, Jesus. Hindi na namin kailangan mangamba, Panginoon, because nandyan ka, Lord. Wala nang mas hihigit pa sa'yo. With the love that you give, the forgiveness that you give, Lord. Thank you, Lord. Lord, I cast out every fear, every anxiety, and every doubt, Lord, in this place, Lord. At lahat ng binubulong na mga kaaway, Lord, na hindi namin kaya, Lord, I rebuke it in your name, Jesus. Alam namin, Lord, na hindi na namin kailangan mangamba, Panginoon, because you are there with us. Thank you, Jesus. Sa araw na ito, Panginoon, may remind everyone of your undying love, Lord, and your unconditional love, Lord. Patuloy niyo pong pinagkakaloob sa buhay ng bawat isa. Lord, wala nang hihigit pa, Lord, sa kung paano niyo kami mahalin, Lord, kung paano niyo kami patawarin. Panginoon, no name, Lord, will ever be greater than your name, Lord. Every name, Lord, will disappear in this world, Lord. But only one name will remain, Lord, and it's your name, Panginoon. Thank you, Jesus. Sing your name.
and the angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing.